Mga kapatid, ngayon ay nakatayo ako sa harapan ninyo upang ipahayag na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na malakas kaysa anumang puwersa ng kadiliman. Hindi mahalaga kung anong sinubok ng kaaway sa inyong pamilya. Hindi mahalaga kung anong takot ang sumibol sa inyong buhay. Hindi mahalaga kung anong pagsubok ang kumakatok sa inyong pintuan. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Ang takot ay natural na tugon sa panganib. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang takot ay biglang sumalakay nang walang dahilan o babala? Ano ang mangyayari kapag nararamdaman mo ang isang mabigat, hindi matitinag na pangamba na bumabalot sa iyong kaluluwa kahit walang lohikal na dahilan? Ito ang isa sa pinakamalinaw na tanda ng espiritual na paghihirap. Hindi lamang simpleng pagkabalisa, stress o pagod, kundi isang panlabas na puwersa na dumidiin sa iyong isip at espiritu na dinisenyo upang guluhin ang iyong kapayapaan at sirain ang iyong kapalaran. Ang ganitong uri ng takot ay hindi galing sa Diyos. Sabi ng Biblia, 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi ibinigay sa atin ng Diyos ang espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip. Kung ang takot na nararanasan mo ay nagpaparamdam sa iyo ng kawalan ng lakas, pagkalito, at pag-iisa, malamang na ito ay isang espiritual na pag-atake. Ang kaaway ay nagnanais na pahirapan ka gamit ang mga bagay na walang katwiran. Ang takot ay nagpapalabo sa iyong paghuhusga o humihiwalay sa iyo mula sa katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Ang hindi maipaliwanag na takot ay madalas na nagpapakita sa biglaang mga sandali ng pagkaparalisa. Maaaring ikaw ay nasa bahay, ang lugar ng iyong kaligtasan o ginhawa, nang biglang lamunin ka ng isang matinding pangamba. Bumibilis ang tibok ng iyong puso, nagiging mabilis ang iyong paghinga, at pakiramdam mo ay nakulong ka sa sarili mong katawan. Ang ganitong takot ay hindi lamang emosyonal. Ito ay espiritual. Ito ay idinisenyo upang yugyugin ang iyong kumpiyansa o gawing pagdudahan mo ang iyong autoridad kay Kristo. Ang kaaway ay umuunlad sa sikreto at panlilinlang. Gamit ang takot bilang sandata upang pahinain ang iyong pananampalataya. Alam niya na kapag natakot ka, maaari kanyang gambalain mula sa salita ng Diyos o pigilan kang tumayo sa iyong espiritual na autoridad. Ang bigat na ito ay maaring magtagal na nagpapahirap sa pagdarasal, pagsamba, o kahit pag-iisip ng malinaw. Parang may isang hindi nakikitang bigat na dumidiin sa iyo. Hinintay ka palayo sa kapayapaang ipinangako ng Diyos. Ngunit tandaan ito, ang espiritu ng takot ay hindi makakayanan ang pangalan ni Jesus. Kapag naranasan mo ang hindi maipaliwanag na pangamba, harapin mo ito ng direkta gamit ang salita ng Diyos. Sabihin ng buong tapang, hindi ako matatakot, sapagkat ang Diyos ang aking lakas ug kalasag. Ayon sa Salmo 27:1, kunin ang autoridad sa iyong tahanan at utusan ang espiritu ng takot na umalis sa pangalan ni Jesus. Hindi mo kailangang mabuhay sa ilalim ng bigat ng takot. Bilang anak ng Diyos, hindi ka nilikha upang maglakad sa kadiliman o pangamba. Sa halip, tinawag ka upang mabuhay sa kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip. Maaring kumatok ang takot sa iyong pintuan, ngunit wala itong karapatang manatiling matatag sa iyong pananampalataya. Magtiwala sa mga pangako ng Diyos at panoorin kung paano nawawala ang bigat at ang kapayapaan niya ang pumupuno sa iyong puso at tahanan. Ang gabi ay dapat na panahon ng pahinga. Isang oras kung kailan nagpapahinga ang iyong katawan at isip para sa susunod na araw. Ngunit para sa marami, ang gabi ay nagdadalang iba, mga kakaibang gulo, hindi maipaliwanag na ingay, mga anino na dumadaan, at mga pangarap na nakakapanlumo na biglang nagpapagising sa kanila. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang nagkataon o panlilinlang ng imahinasyon. Maaari silang maging mga tanda ng espiritual na labanan
Ang kaaway ay gumagawa sa ilalim ng takip ng kadiliman gamit ang takot upang pahinain ang pananampalataya at guluhin ang kapayapaang ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Isa sa mga pinakakaraniwang gulo ay ang pagdinig ng mga ingay na walang pinagmulan. Maaaring marinig mo ang mga yabag kapag walang tao, mga bulong sa katahimikan, o mga bagay na gumagalaw ng walang paliwanag. Ang mga tunog na ito ay hindi palaging bunga ng isang hindi mapakaling isip. Maaari silang maging mga pagpapakita ng mga puwersang espiritual na nagtatangkang magtanim ng takot o gawing hindi ka komportable sa sarili mong tahanan. Ang dyablo ay umuunlad sa takot dahil ang takot ay nagbubukas ng mga pintuan sa paghihirap. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa Salmo 4:8, sa kapayapaan ay hihiga ako at makatulog, sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang nagpapaligtas sa akin. Isa pang nakakabahalang tanda ay ang presensya ng mga anino o madilim na figura na parang gumagalaw sa gilid ng iyong paningin. Ang mga pagpapakitang ito ay nilayon upang takutin at guluhin, upang maramdaman mong hindi ligtas kahit sa sarili mong tahanan. Gusto ng kaaway na pagdudahan mo kung tunay kang protektado. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo, ayon sa Salmo 91:11, sapagkat kanyang ipapakikalaban ang kanyang mga anghel upang bantayan ka sa lahat ng iyong lakad. Walang puwersa ng kadiliman ang makakayanan ang mga anghel ng Diyos na nagbabantay sa kanyang bayan. Marahil ang pinakapersonal at mapanghimasok na gulo ay dumarating sa anyo ng mga pangarap na nakakapanlumo o sleep paralysis. Maaring magising ka nga pakiramdam ay hinintay, hindi makagalaw o makapagsalita, na parang may hindi nakikitang puwersa na dumidiin sa iyo. Maaaring makaranas ka ng mga nakakatakot na bangungot na parang mas totoo kaysa sa karaniwang masamang panaginip. Mga panaginip na idinisenyo upang maubos ang iyong espiritual na lakas, na nagpapagising sa iyo na pagod kaysa sariwa. Hindi ito mga simpleng masamang panaginip. Maaari silang maging mga espiritual na pag-atake na nilayon upang nakawin ang iyong kapayapaan o pahinain ang iyong depensa. Kaya ano ang gagawin mo? Una, angkinin ang autoridad na ibinigay sa iyo ni Jesus Kristo. Sabihin ang pangalan ni Jesus sa iyong tahanan, sa iyong kama, o sa iyong pagtulog. Ipahayag ng malakas, walang sandatang gagamitin laban sa akin ang magtatagumpay. Ayon sa Isaiah 24:17, pahiran ng langis ang iyong mga pinto ug bintana bilang simbolo ng proteksyon ng Diyos. Idasal ang iyong silid tulugan. Humiling sa Diyos na punuin ito ng kanyang presensya. Dahil kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, walang demonyo ang makakalagi. Huwag payagan ang kaaway na nakawin ang iyong pahinga. Bilang anak ng Diyos, mayroon kang banal na proteksyon. Hindi ka nasa awa ng mga gulong ito. May kapangyarihan kang itaboy ang mga ito. Punuin ang iyong tahanan ng pagsamba. Sabihin ang mga talata ng Biblia sa iyong kapaligiran at magtiwala sa saklaw ng Diyos. Ang kapayapaan ay sa iyo dahil si Jesus ang iyong tagapagtanggol. Magpahinga sa katotohanan ng iyon at hayaang wasakin ang bawat puwersa ng kadiliman sa pangalan ni Jesus. Ang tahanan ay dapat na lugar ng kapayapaan, isang kanlungan mula sa mga problema ng mundo. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pagkalito, pagkakahati-hati, at alitan ay nag-ugat sa iyong sambahayan? Kapag ang mga pagtatalo ay sumiklab dahil sa pinakamaliit na issue, kapag ang mga hindi pagkakaunawaan ay parang dumarami, kapag ang isang hindi nakikitang tensyon ay nananatili sa hangin, hindi ba ito palaging natural na mga pangyayari? Maaari silang maging mga tanda ng espiritual na pag-atake. Alam ng kaaway na ang isang nahati-hating tahanan ay isang mahinang tahanan at gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang pukawin ang kaguluhan kung saan dapat may pagkakaisa. Ang pagkalito ay isa sa pinakamatandang sandata ni Satanas.
Sabi ng Biblia sa 1 Korinto 8:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kung may patuloy na maling komunikasyon, madalas na hindi pagkakaunawaan, at pangkalahatang pakiramdam ng kaguluhan sa iyong tahanan, hindi iyan mula sa Diyos. Ang kaaway ay nagnanais na gawing malabo ang mga isip, baluktutin ang mga salita, at lumikha ng kapaligiran kung saan ang pagkabigo ang pumapalit sa kalinawan. Gusto niyang maging kahina-hinala ang mga miyembro ng pamilya sa isa't isa, madaling masaktan at maramdaman na palagi silang hindi nauunawaan. At ang pagkakahati-hati ay isa pang taktika na ginagamit ng kaaway upang pahinain ang pundasyon ng tahanan. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Marcos 3:25, kung ang isang bahay ay nahati laban sa sarili nito, ang bahay na iyon makakatayo. Kapag ang isang pamilya ay patuloy na nag-aaway, mga magulang laban sa mga anak, mag-asawa sa salungatan, mga kapatid sa tunggalian, ito ay nagbubukas ng pinto para sa karagdagang espiritual na paghihirap. Sa halip na magkaisa sa pananampalataya, ang sambahayan ay nagiging larangan ng digmaan na nagpapadali para sa kaaway na makapasok at maghasik ng mas malalim na alitan. Ang alitan ay bunga ng hindi kontroladong pagkalito at pagkakahati-hati, patuloy na pagtatalo, mataas na boses, mapait na sama ng loob. Lahat ng ito ay mga tanda na may isang bagay na espiritual ang gumagawa sa likod ng eksena. Babala sa atin ng Santiago 3:16, sapagkat kung saan may inggit ug pagkamakasarili, doon may kaguluhan ug bawat masamang bagay. Gusto ng kaaway na panatilihin ang iyong tahanan sa estado ng kaguluhan, dahil ang isang bahay na puno ng alitan ay isang bahay na nahihirapang magdasal, magmahal, at hanapin ang presensya ng Diyos. Kaya paano ka lalaban? Una, kilalanin na ang iyong laban ay hindi laban sa mga miyembro ng iyong pamilya, kundi laban sa kaaway na sumusubok na hatiin kayo. Ang Efesos 6:2 ay nagpapaalala sa atin, sapagkat hindi natin labanan ang laman at dugo, kundi ang mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito. Magdasal ng sama-sama bilang pamilya, ipahayag ang kapayapaan sa iyong tahanan, tawain ang espiritu ng pagkalito o pagkakahati-hati sa pangalan ni Jesus. Punuin ang iyong bahay ng presensyang Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at salita. Ipahayag ang Josue 24:15, kung ako at ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos, huwag payagan ang kaaway na manalo. Maglakad sa pag-ibig, maging mabilis sa pagpapatawad, at hayaang ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyong tahanan. Kapag ang presensya ng Diyos ang naghahari, walang lugar ang dyablo para gumana. Hayaang itaboy ang bawat espiritu ng pagkalito, pagkakahati-hati, at alitan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa paglalakbay bilang Kristiyano, may mga panahon ng malaking sigasig, mga panahon ng tahimik na pagsusuri, ngunit may mapanganib. Anib na teritoryo sa pagitan ng dalawa. Ang espiritual na lamig, ito ay kapag bigla kang nakaramdam ng pagkakahiwalay mula sa Diyos at ang iyong puso na dating nagniningas para sa kanyang presensya ay nagiging walang interes ug malayo. Para bang ang apoy sa loob mo ay humina. Iniiwan ka sa lugar ng kawalang sigla kung saan ang panalangin ay parang gawain at ang pagbabasa ng Biblia ay parang hindi kayang gawin. Ang espiritual na lamig na ito ay hindi galing sa Diyos at madalas itong tanda na ang kaaway ay sumusubok na nakawin ang iyong kagalakan, pananampalataya at koneksyon sa Diyos. Ang pagkawala ng pananampalataya ay isa sa mga unang tanda ng lamig na ito. Maaring makita mo ang iyong sarili na nagdududa sa mga pangako ng Diyos, kinu-question ang kanyang kabutihan, o nararamdamang hindi sinasagot ang iyong mga panalangin. Sa mga sandaling ito, mahalagang tandaan na sinasabi ng Roma 10:17,
Kaya't ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung nararamdaman mong nawawala ang iyong pananampalataya, madalas ito ay dahil hindi mo pinapakain ito ng salita. Ang kaaway ay nagnanais na lunurin ang iyong paniniwala sa pagkalito at panghihina na nagiging sanhi ng pagtuon mo sa iyong mga kalagayan kaysa sa hindi nagbabagong katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag ang espiritu ng lamig ay nag-ugat, ang kawalan ng interes sa panalangin ay mabilis na sumusunod. Ang panalangin na dating pinagmulan ng malalim na koneksyon sa Diyos, ngayon ay nararamdamang tuyo, kahit mechanical. Ang mga salita ay hindi na dumadaloy gayang dati, at ang pakiramdam ng presensya ng Diyos ay parang malayo. Ngunit tandaan, ang panalangin ay hindi tungkol sa perpektong mga salita. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso sa Diyos, tungkol sa pagiging naroroon ng iyong puso sa mga pangangailangan ng iba, at pagsisikap na tugunan ang panloob na pangangailangang emosyonal. Gusto ng kaaway na kumbinsihin ka na ang iyong mga panalangin ay hindi epektibo o na hindi ka naririnig ng Diyos. Ngunit sa Santiago 5:16, naalala natin na ang epektibo, masigasig na panalangin ng isang matuwid ay may malaking kapangyarihan. Kahit sa gitna ng espiritual na tuyot, ang iyong mga panalangin ay may kapangyarihan. Ang kahirapan sa pagbabasa ng Biblia ay isa pang palatandaan ng espiritual na lamig. Maaaring buksan mo ang Biblia o maramdaman na ang mga salita ay walang buhay, walang kahulugan, o hindi na uugnay sa iyong buhay. Ito ay taktika ng kaaway upang nakawin ang sustansya na tanging ang kasulatan ang makakapagbigay. Sabi ng Salmo 100, ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa, ug liwanag sa aking landas. Kung wala ang liwanag ng salita ng Diyos, natitisod tayo sa kadiliman. Kapag nararamdaman mong walang koneksyon, magpatuloy. Hilingin sa Diyos na ibalik ang pagkagutom sa iyong puso para sa kanyang salita. Sasagutin niya. Sa maraming kaso, ang espiritual na lamig ay nauunahan ng panahon ng distraksyon. Ginagamit ng kaaway ang pagka-busy, stress, o kaguluhang emosyonal upang hilahin ka palayo sa iyong mga disiplinang espiritual. Maaring hindi ito mangyari ng sabay-sabay. Sa halip, ito ay unti-unting paglayo. Tulad ng isang bangka na dahan-dahang lumulutang palayo sa pampang. Kung wala ang angklang salita at panalangin, ang iyong espiritu ay nagiging mas madaling maapektuhan ng lamig. Babala sa atin ng Hebreo 2:1. Kaya't kailangan nating bigyang pansin ang mga bagay na narinig natin upang hindi tayo malayo. Gusto ng kaaway na ikaw ay malayo. Walang angkla sa katotohanan. Ngunit gusto ng Diyos na ilapit ka. Ang kawalang sigla ay madalas na resulta ng matagal na lamig. Sa una, maaaring maramdaman mo ang pagkawala ng sigasig para sa Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring mag-ugat ang kawalang siglang ito. Ititigil mo ang pagnanais sa kanyang presensya. Sisimulan mong punan ang kawalan ng mga distraksyon, libangan, social media, o kahit trabaho. Ang kagalakan ng Diyos na dapat ay iyong lakas ay nagsisimulang kumupas sa likuran. Ang pahayag 3:15-16 ay nagsasalita tungkol sa isyung ito, kung saan sinabi ni Jesus, "Alam ko ang iyong mga gawa, na hindi ka malamig ni mainit. Sana'y malamig ka o mainit. Kaya't dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit, isusuka kita sa aking bibig." Ang maligamgam na puso ay mapanganib na lugar dahil ipinapakita nito na ang apoy ng sigasig ay namatay. Ngunit sa mga panahon ng espiritual na lamig, ang mga distraction ay nagiging mas malaki. Alam ng kakaaway na kung maaari kang gambalain ng mga pansamantalang kasiyahan o mga alalahaning makamundo, maaari kang pigilan sa walang hanggang kagalakan na nagmumula sa pagkilala sa Diyos ng malalim. Ang mga distraction ito ay maaaring hindi mukhang nakakasama sa simula, ngunit ninanakaw nila ang iyong oras, enerhiya,
Autofocus. Kapag ikaw ay nadidistract, ang iyong relasyon sa Diyos ay nagdurusa at ang lamig sa iyong puso ay nagiging mas malakas. Sa Lucas 21:34, binalaan tayo ni Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka ang inyong mga puso ay mabigatan ng pagpapakasasam, paglalasing, at mga alalahanin ng buhay na ito. At ang araw na iyon ay dumating sa inyo nang hindi inaasahan. Ang mga alalahanin ng buhay na ito ay madalas ang mga bagay na humintay sa ating mga puso palayo sa Diyos. Ang pakikibaka upang muling kumonekta sa mga panahon ng espiritual na lamig ay maaaring nakakabigo. Madaling maramdaman na nabigo ka, na lumayo ka ng masyado para makabalik. Ngunit tandaan, ang Diyos ay laging handa na tanggapin ka ng may bukas na mga bisig. Ang 1 Juan 9 ay nagbibigay katiyakan sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin ang ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Ang awa ng Diyos ay hindi kailanman nauubo. Kahit nararamdaman mong malayo, tinutukoy kanyang bumalik sa kanya. Handang ibalik ang apoy sa iyong puso upang malampasan ang espiritual na lamig. Mahalaga ang pananagutan. Madalas mahirap lampasan ang mga panahong ito ng mag-isa. Kailangan natin ng iba na maaaring ipagdasal tayo, hikayatin tayo, at ipaalala sa atin ang katotohanan kapag hindi natin ito malinaw na nakikita. Sabi ng Ecclesiastes 4:9-10, mas mabuti ang dalawa kaysa isa dahil may magandang gantimpala sila sa kanilang paggawa. Sapagkat kung sila ay mahulog, itataas ng isa ang kanyang kasama. Kung ikaw ay nasa panahon ng lamig, huwag mong ihiwalay ang sarili. Hanapin ang mga maaaring makatulong na muling buhayin ang apoy ng iyong pananampalataya ug ibalik ka sa lugar ng asigasig para sa Diyos. Sa wakas, ang pagsisisi at pagsuko ay mahalaga sa paglampas sa espiritual na lamig. Ang pagsisisi ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng kapatawaran. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa Diyos ng buong puso. Sabi ng Jeremiah 3:22, bumalik kayo, mga anak na lumayo, at gagamutin ko ang inyong mga pagkakasala. Kung ikaw ay naging malamig, maglaan ng sandali upang kilalanin ang distansya sa pagitan mo at ng Diyos. Hilingin sa Kanya na muling sindihan ang iyong puso at ibalik ang iyong sigasig para sa Kanya. Isuko ang iyong mga distraksyon, mga pagdududa, at mga takot sa Kanya. Magtiwala na Siya ay tapat na dadalhin ka pabalik sa init ng Kanyang pag-ibig